Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang hapon po. Ito po ang ating latest update para nga po dito sa minomonitor natin na si Bagyong Guring. Si Bagyong Guring nga ay bahagyang humina dahil nga ito'y tumatama yung kanyang diametro sa kalupaan. Pero possible nga po within 24 hours ito po posibleng mag-re-intensify at posible nga na bago nga po yan dumaan sa coastal water ng Basco Batanes or possible landfall scenario sa may Batanes, ito nga po ay magre-intensify, possible po muli na hindi naalis yung possibilities na umabot muli siya ng super typhoon na category. Sa ngayon nga po, nasa very strong typhoon category pa rin po siya ayon sa ating European Center at nasa category 2 yung kanyang lakas. At yung kanyang extension ng kaulapan ay umaabot pa rin po yan sa halos sa buong Northern Luzon. At yung ating habagat naman ay patuloy na nagpapaulan yan sa western section ng ating bansa. At yung isang bagyo naman na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, ito nga po ay nag-intensify na into tropical storm category. Possible pa rin po na ito ay pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility pero sa dulong bahagi na lamang dahil bahagya nga po itong umangat. At posible nga makaranas ng mga pag-ulan pa rin ngayon ang Calayan, Cagayan, Claveria, Lawag, Santa Ana, Gonzaga, Gataran, sa Solana, Ilagan, Inchange. Asahan po natin na makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan. Sa may parte naman po ng Bigan at Candon, asahan natin may mga isolated rain shower at pagkulimlim ng kaulapan. Ganon din po sa may parte ng Baguio, sa may La Union, maging dito nga po sa western section ng ating bansa sa may Pangasinan, Zambales, Bataan. Dito nga po sa may parte ng Tarlac, San Miguel, asahan natin may mga isolated rain shower. Maging sa Metro Manila, asahan natin yung isolated rain shower at yung pagkulimlim ng kaulapan. Dito naman sa may parte ng ating Mindoro provinces, may mga malalakas na pag-ulan dito sa Mamburao, dito sa Sablayan, San Jose. At asahan din natin sa may parte ng Batangas at sa Lubang, meron din po tayong mga posibleng pag-ulan. Maging dito nga po sa may parte ng Romblon, meron tayong mga pag-ulan sa may Kaluya. Dito naman sa may northern portion ng Palawan, sa Coron, may mga malalakas na pag-ulan. Sa Linapacan, El Nido, Taytay, hanggang sa may parte ng Rojas, may mga pag-ulan. Asahan naman na natin yung mga isolated rain shower sa may Puerto Princesa, Palawan, Sanara at Batarasa. Asahan din po natin magkakaroon ng mga mahihina at katamtamang pag-ulan dito naman sa may San Policarpio, Catbalogan, Tacloban, Cebu City, Bacolod, Rojas City. Maging dito nga po sa Iloilo, Mabinay, Dumaguete, Tagbilaran, meron din po tayo mga isolated rain shower. Asahan din natin na mayroong mga pag-ulan dito nga sa may parte ng Zamboanga Peninsula, sa may Ipil. Asahan din po natin sa Pagadian, Cotabato, Lebac, may mahina at katamtamang pag-ulan at makulimlim na kaulapan na may kasamang isolated rain shower ang parte ng Davao, Coronadal, Tagum, Malaybalay, Claveria, Butuan at ang Surigao. Dumako nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Ito nga po ayon sa ating European Center, mapapansin nga po natin yung muling paglakas ni Bagyong Guring at ito nga po ay posibleng dumaan sa may part ng coastal water or dito nga ay magla-landfall yan sa may dulong bahagi ng Basco Batanes. Dalawang senaryo po yan posible pong coastal water lamang yung pinakasentro niyan or posible nga po mag-landfall yan. Kung makikita nga natin yung lawak ng kanyang diametro ay aabutin pa rin po niyan itong natitirang bahagi ng extreme northern Luzon. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda na sa ating mga kababayan dyan dahil nga malakas itong si Bagyong Guring. Dito naman sa ating isa pang minomonitor na sama ng panahon, bahagya nga pong umangat yan. At ito nga po posibleng dadaan lamang sa dulong bahagi ng ating extreme ng ating Philippine Area of Responsibility at dediretso nga sa may parting China.
At patuloy naman pong makakapekto sa ating bansa itong habagat dahil magkakaroon muli tayo ng mga possible low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility na muling magpapalakas ng ating hanging habagat. At pagdating naman po ng September 6, dito nga po tataas ang tsansa niya na maging isang tropical depression or mahinang bagyo. Yan po muli ang ating imomonitor kung ano nga ba yung mga magiging possible scenario nitong susunod na panibagong sama ng panahon. Inuulit natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.